Alam mo ba na si Mark Zuckerberg ay kasalukuyang gumagawa ng malalaking investment sa Pilipinas? Pero bakit niya ginagawa ito ngayon? At bakit Pilipinas ang napili niya? Hindi kaya nagseselo siya? After all, si Elon Musk ay nag-i-invest na sa Pilipinas at maaaring napagtanto ni Zuckerberg kung gaano kalaki ang kinikita ni Musk sa bansa. Siguro, ayaw niyang mapag-iwanan at palampasin ang magandang pagkakataong ito. Ngunit, isang mahalagang tanong ang nararapat sagutin. Talaga bang nais ni Zuckerberg na tulungan ang mga Pilipino? O maaaring may mas malalim o mas tusong dahilan sa likod ng kanyang mga investment? Ang mga aksyon kaya niya ay bahagi ng isang mas malaking plano para impluwensyahan ang sistema ng ekonomiya, politika at lipunan ng bansa? Ang kasagutan ay maaaring mas nakakagulat pa kaysa sa inaasahan mo. Kaya, kung concern ka sa hinaharap ng Pilipinas, ito ay isang bagay na dapat mo talagang marinig. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Tulad ng mabanggit natin sa ating nakaraang video tungkol kay Elon Musk, ang kadalasang hinahanap ng mga negosyo ay lugar kung saan sila kikita ng malaki. Kaya naman ang kanilang intensyon sa investment ay kadalasang kaduda-duda rin. For example, si Elon Musk ay nagsimulang mag-invest sa Pilipinas. Hindi dahil sa nais lang niyang tulungan ang mga Pilipino, kundi dahil mayroong malaking lumalagong merkado sa Pilipinas. Mahigit sa 110 milyon ang populasyon ng Pilipinas, kaya masasabi natin na madali ang kumita sa bansang ito. Tulad ng mga investment ni Elon Musk, ang mga investment ni Mark Zuckerberg ay siguradong magdudulot din ng malaking epekto sa Pilipinas, kapwa positibo at negatibo. Tatalakayin natin ang lahat ng ito ng mas detalyado maya-maya lamang. Si Zuckerberg ay may history ng pagyanig sa mga industriya at sa pagkakataong ito, ang mga panganib ay talagang mataas. Plano ng Meta na maglunsad ng mga pilot program para sa pinakabago nitong virtual reality programs sa Pilipinas na naglalayong i-enhance ang paraan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao online at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng interes ng bansa para sa teknolohiya at sa lumalagong digital infrastructure nito, umaasa ang Meta na mapino ang mga proyektong ito bago ilunsad ang mga ito sa mas malaking sukar. Ang approach na ito ay hindi lamang magbibigay daan sa Meta upang mangalap ng mahalagang feedback at magsagawa ng mga adjustments, kundi inilalagay rin ang Pilipinas bilang isang mahalagang manlalaro sa hinaharap ng digital innovation. Ngunit, bakit nga ba nakatuon si Zuckerberg sa Southeast Asia? Bakit hindi sa South America o sa Middle East? Well, ito ay dahil ang mga bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Singapore ay puno ng mga potensyal at lumalagong tech user na maaaring magbago sa global tech scene. Iniisip ni Zuckerberg ang isang mundo kung saan ang teknolohiya ay natural na bahagi na ng lahat ng ating ginagawa. Sa pamamagitan ng pag-iimbest ng malaki sa mga larangang ito, umaasa siya na makalikha ng isang bagong digital ecosystem na kapwa pakikinabangan ng lokal na populasyon at ng kanyang expensive network. Mahalaga ang infrastruktura para magtagumpay ang kanyang mga proyekto. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga kinakailangang technological foundation sa Pilipinas, inihahanda niya ang entablado para sa isang hinaharap kung saan ang kanyang mga platform at serbisyo ay kailangan-kailangan. At katulad ng mansyon na itinatayo ni Elon Musk, malamang ay magtatayo rin si Zuckerberg ng mga sentro para sa kanyang operasyon sa Pilipinas. Ang mga sentrong ito ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto sa lokal na ekonomiya at sektor ng teknolohiya. Ang mga sentrong ito ay maaaring tumutok sa iba't ibang larangan tulad ng technology development, innovation hubs o maging mga community engagement projects. Sa ngayon, nasa sentro ng atensyon ang Southeast Asia.
Sa katunayan, ang mga European investor at mga political leader ay binibigyan ng malaking pansin ang rehiyon na ito. Ang US ay nagtayo ng mga military base sa buong Southeast Asia, habang ang Russia at China ay pinapalakas ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pag-iimbest ng malaki sa mga bansa tulad ng Cambodia at Malaysia. Bukod pa rito, may ilang mga European companies ang naglilipat na ng kanilang production sa Pilipinas. Ngayon, isang tanong ang maaaring naglalaro sa iyong isipan. Bakit nga ba labis silang nakatuon sa rehiyong ito? Ang Pilipinas, na may bata at lumalagong populasyon, ay isang digital gold mine na naghihintay lamang na mapakinabangan. Ang bansa ay kasalukuyang dumaranas ng isang digital revolution kung saan parami ng parami ang mga tao na nag-o-online araw-araw. Ang kabataan ay partikular na aktibo sa paggamit ng mga smartphone at social media upang makipag-connect, mag-share at mag-create. Naghahandog ito ng isang malaking oportunidad para sa mga tech company na magpakilala ng mga bagong produkto at serbisyo na angkop sa masigasig na merkadong ito. Imagine, milyon-milyong potential user na sabik sa koneksyon at handang gumastos para sa pinakabagong technology at gadgets. At by the way, katropa, hindi lang si Zuckerberg ang nakakakita ng potensyal sa Pilipinas. Pati na rin ang Amazon at iba pang mga kumpanya mula sa Amerika ay nagsisiyasat ng mga paraan upang palawakin ang kanilang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpasok sa lumalagong trend ng online shopping. Damit ang malawak na logistics network nito, layunin ng Amazon na gawing pamantayan ang mabilis at maaasahang delivery sa Southeast Asia. Samantala, ang Microsoft ay nadi-invest naman ang malaki sa mga infrastruktura, pagtatayo ng mga opisina at nakikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya. Hindi lang mga produkto at serbisyo ang dinadala nila, kundi pati na rin ang kanilang expertise, innovation at vision para sa isang konektadong hinaharap. Hindi ito tungkol lamang sa pagbebenta ng mga phone at laptop. Ito ay tungkol rin sa pagkontrol sa mismong infrastruktura ng digital world, mula sa mga data center hanggang sa mga undersea cable. Itinatayo ng mga kumpanyang ito ang backbone ng digital economy. Naglalatag sila ng groundwork o batayan para sa hinaharap, kung saan ang lahat ng bagay ay konektado at ipinuposisyon ang kanilang mga sarili sa sentro ng lumalagong digital economy. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang mga investment ni Zuckerberg ay siguradong madudulot ng malaking epekto sa Pilipinas, kapwa positibo at negatibo. Unahin muna natin ang mga positibo o benepisyo na maidudulot ng kanyang mga investment sa bansa. Number 1. Tech expansion. Ang kanyang mga investment ay talagang magpapahusay sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang expertise at kayamanan, ang mga bago at matagal ng tech companies ay maaaring makakuha ng pondo at payo na kinakailangan nila. Ang suportang ito ay makakatulong sa paglikha ng mga bagong ideya, pagpapalago ng tech industry, at gagawin ang bansa bilang nangungunang tech hub sa Southeast Asia. Number 2. Paglikha ng maraming trabaho. Ang mga investment ni Zuckerberg ay lilikha rin ng maraming trabaho, mga bagong tech center, mga research facility, at mga business venture na magbubukas, na maghahandog ng mga oportunidad para sa mga profesional, pati na rin sa mga bagong graduate. Makakatulong ito upang mabawasan ang mga walang trabaho at mapabuti ang mga kasanayan sa lugar ng trabaho. Number 3. Pagpapalawak ng access sa teknolohiya. Ang mga investment ni Zuckerberg ay maaari ring magpabuti ng mga digital infrastructure, maghandog ng mas mabilis na internet, at ang mga smart city project ay magpapalawak ng access sa teknolohiya, lalo na sa mga lugar na kulang nito. Gagawin itong mas available ang teknolohiya at mga serbisyo para sa lahat. Number 4. Pagpapabuti ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa edukasyon at teknolohiya, maaaring makipagtulungan si Zuckerberg sa mga lokal na paaralan at unibersidad.
Maaaring ponduhan ng kanyang mga investment ang mga proyektong magpapabuti sa digital skills, maghahandog ng scholarship para sa mga gustong mag-aral, at susuportahan din ito ang mga research. Ito ang magpapabuti sa pamantayan ng edukasyon sa bansa at maghahanda sa mga mag-aaral para makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap. Number 5. Paglago ng ekonomiya. Ang pagdami ng mga investment at mga oportunidad sa negosyo ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang mas maraming foreign investment ay magpapatibay sa ekonomiya, magpapalakas ng kumpiyansa sa negosyo at lilikha ng positibong growth cycle. Number 6. Pagdami ng investor. Sa tulong ng mga investment ni Zuckerberg, ang Pilipinas ay magiging sentro ng teknolohiya at inobasyon. Ang kanyang mga investment ay magpapatibay sa koneksyon ng Pilipinas sa global tech community at gagawing mas kaakit-akit na lugar ang bansa para sa mga international investor. Bagaman tiyak na magiging game changer ang mga investment ni Zuckerberg sa Pilipinas, hindi natin dapat baliwalain ang mga negatibong epekto na maaaring idulot ng kanyang mga investment sa bansa. Number 1. Economic inequality. Ang mga investment ni Zuckerberg ay maaaring magdulot ng paglala ng hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Ang malalaking tech projects ay maaaring mag-focus sa mayayamang urban areas at tech hubs dahilan para mapag-iwanan ang mga underserved region. Maaari nitong palawakin ang agwat sa pagitan ng mayayaman at may hirap na lugar. Maaari ring masapawa ng mga foreign investment ang mga nagsisimula pa lang at matagal ng negosyo. Sa madaling salita, tatalunin ng malalaking foreign tech companies ang mga mas maliliit na local firms dahilan para maging mahirap sa kanila ang magtagumpay. Maaari nitong limitahan ang lokal na inobasyon at babawasan din nito ang pagkakaiba-iba ng negosyo. Number 2. Structural unemployment. Ang mga bagong trabaho ay maaaring hindi tumugma sa skills ng kasalukuyang mga manggagawa. Ang mga high-tech na trabaho ay kadalasang nangangailangan ng mga advanced na kasanayan at edukasyon. Kaya ang mga manggagawa na may lower skills ay maaaring mahirapang makahanap ng mga bagong oportunidad kung wala silang tamang kwalifikasyon. Number 3. Gentrification. Habang patuloy sa pagpasok ang mga bagong negosyo, ang halaga ng mga ari-arian, pabahay at pang-araw-araw na gastusin ay maaaring tumaas din, na magdudulot ng pressure sa mga lokal na residente at maliliit na negosyo. Number 4. Privacy violation. Ang pinakamasaklap na maaaring maidulot ng mga investment ni Zuckerberg ay ang potential privacy violations at data breaches. Ang focus ni Zuckerberg sa data at privacy security ay maaaring magdulot ng mga alalahanin tungkol sa data collection at surveillance. Mahalaga na mapanatili ang matibay na mga pamantayan sa privacy. Number 5. Pagkasira ng kultura. Ang malalaking investment ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbabago sa kultura at lipunan. Ang mga global tech companies ay maaaring magpakilala ng mga bagong cultural influence na maaaring bumangga sa mga lokal na tradisyon na magdudulot ng tensyon sa pagitan ng preservation at modernization. Number 6. Pagkasira ng kalikasan. Ang mga bagong tech center at infrastructure ay maaari ring makasama sa kalikasan. Ang pagtatayo ng malalaking proyekto ay maaaring magpataas ng paggamit ng enerhiya at ang mabilis na paglago ng mga lungsod ay maaaring magdulot ng bigat sa mga likas na yaman at mag-ambag sa pinsala sa kapaligiran. Number 7. Economic vulnerability. Finally, ang matinding reliance sa foreign investment ay maaaring gawing vulnerable ang ekonomiya. Kung ang mga global investor tulad ni Zuckerberg ay mag-pull out o mag-shift ng focus, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa lokal na ekonomiya. Kaya't mahalaga na bumuo ng balanse at self-sustaining na estratehiya para sa ekonomiya. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, magiging blessing ba ang mga investment ni Zuckerberg sa Pilipinas o magiging sumpa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below.
Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.